Samantala, isang ulat ng Statistics Canada ang inilabas kamakailan kung saan nakitang hindi lahat ng nais maging nurse sa Canada nakakapasok sa propesyon. Nakausap ng aming kasamang si Kisha Balatbat ang ilan sa kanila at inalam ang ilan sa mga pagsubok na hinaharap nila sa pagkuha ng lisensya. Kisha? Pat kamakailan nga inilabas sa report ng Statistics Canada na 63% lamang sa mga nais maging nurse sa Canada ang nakapasok sa propesyon sa taong 2021. 25% naman ang pumasok sa lower skilled health occupations at lower skilled non-health occupations. Para sa isang Pilipinang personal support worker o PSW, pinili niya raw muna ang trabaho bago kunin ang kanyang nursing license sa Canada dahil may pamilya siyang sinusuportahan. Sa mga naririnig ko nga po dati na hindi siya ganun kadali, kailangan mo bumalik ng school, kailangan mong mag-aral ulit. So parang sa isip ko, magtatrabaho na lang ako. Kasi kung titigil ako, hindi ako makakapag-provide for my parents. Ang matagalang proseso, pagbalanse sa trabaho at pag-aaral, pag-alaga ng pamilya, at mabigat na gastusin daw ang ilan sa mga balakid na nararanasan ni Aguilar sa pagkuha ng kanyang lisensya. Isa po sa struggle din yon na sa gastos sa exams, sa reviews, and sa pag-process po ng mga documents. And also like, hindi lang naman po kasi basta-basta review yon. You have to avail study materials. Ito rin daw ang isa sa mga naiisip na hamon ni Mark Vincent Ong, nurse sa Pilipinas na nagtatrabaho ngayon bilang patient transport sa isang pribadong kumpanya sa Canada. Still in the process of thinking, hindi pa talaga ako nag-start kasi nahihirapan talaga ako mag-juggle ng time ko to process my credentials and everything, and I have to consider the financial capacity of myself right now because ibang-iba ang buhay ngayon dito. Alam naman natin, napakataas lahat. Bagamat nakaharap sa mga pagsubok, nangangarap pa rin daw sina Aguilar at Ong na makuha ang kanilang lisensya at maging nurse sa Canada dahil nais daw nilang makatulong sa mga tao at sa healthcare system ng bansa. Ayon kay Aguilar, makakatulong ang dagdag suporta at resources mula sa gobyerno tulad ng affordable bridging programs o government-funded reviews sa mga katulad niya, habang pagkilala ng international education at experience naman ang panawagan ni Ong. Somewhat yung regulations ng Canada or I think ng bansa natin, ng Philippines, that yung standard of education will be also equal to the North American standards. Yun sana ang maging maayos para sana yung mga naglilipat or nagmamigrate or landing here as an immigrant, hindi na ganun kahirap na they would apply or process their profession here. Sometimes it will take a long journey talaga para makamit yung success natin. Pero hindi mo mamamalayan Hindi mo mamamalayan na nandoon ka na pala. So, you have to do something every day. Tiis lang. Do something every day para makamit mo yung dream na gusto mo talaga. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.